Aquarius, kumusta ka? Maligayang pagdating sa channel at sa iyong pagbabasa, Aquarius. Tayo ay kukonekta sa mga enerhiya para sa mga araw na ito. Pinaalalahanan kita na ito ay mga pangkalahatang pagbabasa. Kaya hihilingin ko sa iyo na kunin lamang ang mga bagay na tumutugma na naaangkop sa iyong sitwasyon. Ang hindi, ay bitawan mo na lang. Tingnan mo rin ang iyong lunar sign at ang iyong ascendant sign na laging nagpapakita ng higit pa at nagbibigay ng komplemento sa pagbabasang ito. Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng mga anghel sa atin, Aquarius. Alam mo na para sa mga personal na pagbabasa ay laging nariyan ang address ng website dito sa video, sa screen. Pero mayroon ka rin nakapastil na komento sa iyong sign na direktang magdadala sa iyo sa pahina. Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng mga anghel sa atin. Bueno, Aquarius, mag-ingat ka rito. 10 ng wands, sobrang karga, stress, mga alalahanin, mga komplikasyong nanggagaling sa mga responsibilidad na sarili mo at ng iba. Panahon na para humingi ng tulong para magsimulang magtalaga ng gawain para ayusin ang mga bagay-bagay. Ang sobrang trabaho ay maaaring magdala sa atin sa isang pisikal na komplikasyon. Ang labis na mga pasan ay maaaring nagbabala sa atin na panahon na para bitawan ang mga problemang hindi na natin dapat pasanin, di ba? Sa tingin ko, ang mga bagay ay maaring magsimulang umayos kapag nagsimula ka ng bitawan ng pasaning iyon at magsimula ring makahanap ng balanse sa harap ng mga bagay na sa sandaling ito ay maaring naglalayo sa iyo mula sa isang layunin, mula sa isang mithiin o maging sa tagumpay. Ikaw ay nasa bingit na ng pagsakay sa isang karwahe upang maabot ang mithiing iyon, upang makarating sa iyong pinakamataas na antas, ngunit dapat mo munang malaman na ang pagpapanatili sa kung ano ang hawak mo ngayon ay nagpapabagal lamang sa pag-alis na iyon, 'di ba? Nagpapabagal sa karwaheng iyon. Kaya naman kailangan nating palayain ang ating mga sarili mula sa lahat ng iyon upang gumaan ang stress, magkaroon ng mas malinaw na pananaw. Ayusin ang mga bagay-bagay, manatili sa kung ano lamang nararapat para sa akin at sumulong sa harap ng nakikita ko ngayon bilang isang balakid, ngunit hindi ko nararamdaman na isa itong balakid sa katotohanan. Ang nararamdaman ko ay kapag ikaw ay gumana ang dala, gaya ng sabi ng 10 ng wands, maaari ka nang sumakay sa karwahe ng pagpapalakas, determinasyon, at tiwala sa sarili. At ang iyong mithiin ay makikita mo sa ibang paraan, dahil ang iyong isipan ay malinaw, ang iyong paningin ay nakapokus sa abot-tanaw. Kaya nakikita mo ng mas malapit ang mithiin at ang karwahe ay tumutulong at nagmamadali para makasakay ka sa kung ano ang maaring maging pag-abot sa tagumpay na iyon at malampasan ang balakid na ito, malampasan ang balakid na ito. Malalaman mo kung paano ito gagawin dahil sa katotohanan ay walang anumang harang sa daan. Ikaw ay malaya mula sa pasaning iyon. Kaya mayroon kang mga paborableng kondisyon upang maabot ang tagumpay na iyon, upang mabawi ang iyong kalooban at ang iyong lakas at ang iyong determinasyon. At mayroong tagumpay na halos garantisado. Anong uri ng tagumpay ito? Maaring ito ay tagumpay sa personal, maaring tagumpay sa ekonomiya, maaring tagumpay sa propesyon, maaring tagumpay sa trabaho, maaring tagumpay sa buhay. Maaari mong makuha ang siyam ng barya, sandali ng ligaya at karangyaan. Malaki ang ibinayad mo rito, hindi ba? Ang yugtong pinagdaraanan at nararanasan natin ngayon na nagdudulot ng stress ay matagal at mabigat bago natin naalis ang pasaning iyon para umusad tungo sa aking layunin at makamit ito. Kaya ang sandali ng pagtamasa sa gantimpala ay siyang nararapat sa iyo. Ang siyam ng mga barya ay kaganapang nagbibigay daan kay Aquario na tamasahin ang ganap na buhay. Ligaya, kasiyahang pinansyal, katahimikan sa kalooban at ang sarili niyang panloob na hardin na payapa at may pagkakaisa. Sa makatuwid, ang lahat ng nakapaligid kay Aquarius ay nakikita sa parehong paraan. Ito ang sandali para sa iyo, ang sandali para bigyang halaga ang sarili, para tamasahin ang mga bagay na gusto mo. Hindi lahat ay trabaho. Kailangan maglaan ng espasyo para tamasahin ang mga kinita. Dahil kung nakarating ka sa siyam ng mga barya, ay dahil mayroon kang pribilehiyo. Ang pribilehiyo na magsaya, na palayawin ang sarili, at tupagin ang sarili at makasama ang iyong sarili. Nararamdaman ang kalayaang pinansyal na dumarating, nararamdaman ang kalayaang pinansyal sa pag-unlad at ang kasiyahan na bigyan ng sarili ng mga karangyaan pagkatapos ng mga sandali ng pagkabalang, sakripisyo, at ang kasarinlan ay binibigay sa iyo ng kalayaang pang-ekonomiya.
Kapag ang isa ay may kalayaang pang-ekonomiya, tunay na ang kalayaang iyon, ang kasarilang pang-ekonomiya ay nagbibigay ng malaking kagalingan. At ang simpleng pagpapahalaga sa lahat ng mayroong kadagdag pa ang maaari mong makuha mula sa isang lugar ng pasasalamat ay nagpapaging posible rin na ang iyong buhay ay magmukhang mas maganda, magmukhang masagana. Tingnan natin kung ano pa ang sinasabi ng mga baraha sa atin. Aquarius, 8 ng wands. Maari kang maglakbay, ang kasiyahan ay maaaring nasa isang bagong bahay, maaaring sa isang bagong sitwasyon sa trabaho dahil malinaw naman na inaabot mo ang misiyong ito. Para sa iyo ay maaaring ito ang kaluwalhatian, ang makarating sa isang lugar na magbibigay sa iyo ng mas malaking kita at magbibigay sa iyo ng tiyak na personal na kagalingan na magpapaging posible sa iyo na tamasahin ang lahat ng iyong gawain, ang iyong kapaligiran, at mas maging maayos ang iyong kalagayang pang-ekonomiya, walang duda. Ang 8 wands ay mga sorpresang dumarating ng sunod-sunod na nagdadala sa iyo ng mga pagkakataong napakapaborable at kapakipakinabang na dapat mong kunin agad sa sandaling iyon, masasabi ko, dahil inilalabas ka nito sa pagkabara, inilalabas ka sa masamang yugto, inilalabas ka sa kawalan ng komunikasyon, inilalabas ka sa kawalan ng aktibidad, sa kawalan ng pagkamalikhain, sa kawalan ng kakayahang magamit dahil ang lahat ay mga panukalan nanggagaling sa mga bagay na gusto mo na nagbibigay motibasyon sa iyo. Maaring nasa bingit ka rin ng pagkikita sa isang tao na para sa iyo ay napakakinabangan dahil maaring ang taong iyon ay may dalang panukala sa trabaho, maaring ang taong iyon ay may dalang impormasyong mahalaga para sa iyo. Gaya ng maaari ring ang taong iyon ay maging interesado sa iyo, manatiling konektado sa iyo, at ang mga bagay ay maganap sa isang proseso kung saan magsisimula kayong magkakilala, magsisimulang lumalim ang relasyon, at magpatuloy, sa mas pagkilala sa isa't isa sa paglipas ng panahon at mauwi sa pagiging magkapareha. Magka-developan man o maging magkaibigan, magdala ka ng taong mahalaga at makabuluhan sa inyong buhay para sa inyo. Kung kayo ay nasa isang relasyon, may kasama, ang 8 ng wands ay nagsasalita rin tungkol sa kung ano ang pagpapalawak sa ugnayan, ang alab na nag-aapoy. Ito ay 8 wands na pinaputok sa langit na sinasabing mga palaso ni Cupido. Kaya isipin mo kung ano yan. Ito ay pagsabog at pagsabog sa lahat ng dako. Mayroon kang high priestess, ang mga emosyon, ngunit nagsasalita rin ito sa akin tungkol sa kung anong maaring maging pasensya. 'Di ba? Ang pasensya na mayroong gantimpala. Alam ng Aquarius ang maging matiyaga tungkol sa isang bagay at ang proseso ay nagtatapos na. Ang proseso, ang paghihintay dito ay malinaw na mayroong gantimpala. Pakinggan mo ang iyong intuition, pakinggan mo ang iyong mga emosyon, ang iyong mga nararamdaman. Manatiling bukas at tumatanggap sa kung ano ang sinasabi ng iyong katawan, sa kung ano ang ipinararamdam nito sa iyo. Dahil ikaw ay konektado sa isang mas mataas na kaalaman. Ang karunungan ay nagsasalita sa pamamagitan mo, kaya magbigay pansin. Ang High Priestess ay nagsasalita sa atin tungkol sa pagmamasid, nagsasalita sa atin tungkol sa mga katotohanang maaring ihayag, mga sikretong lumalabas sa liwanag. Anong balita? Sasabihin ng Aquarius, dahil alam ko na yon. Ikaw ang nakaramdam nito. Pakinggan mo ang iyong intuition dahil hindi ka nagkakamali. Ang barahan ng mundo, kahanga-hanga, Aquarius, binabati kita. Ang mundo ay nagsasalita sa atin tungkol sa isang malaking pagtatapos. Ibig sabihin, isang malaking solusyon sa isang problema ng permanente. Maaaring ito ay ang iyong lugar sa mundo. Maaaring ang paglalakbay na nais mong gawin, ang paglipat ng bahay. Sa marami sa inyo ay nakikita ko kayo sa isang bagong lugar, maaari o sa parehong lugar ngunit sa isang bagong paraan. Maaring ito ay sa isang lugar ng trabaho, ngunit maaring kung saan ka maninirahan. Maaring ang mundo ay ang tagumpay na nais mong maabot, na ngayon ay tinatapos mo, ibig sabihin, naaabot mo ang tagumpay na iyon, natatapos ang kaganapang iyon, ito ay sumasama sa iyong buhay, sa iyong mundo, sa siyam na mga barya na iyon. At dahil dito, ano ang gagawin mo? Magdiwang mula sa pagkakasundong nagpapamuhay sa iyo sa lugar na iyon, sa kalagayan ng pagiging nasa hardin na iyon ng siyam ng mga barya. Ang siyam ng mga barya ay maaring nagbabala na rin sa atin na ikaw ay lumulutas ng isang problema. Ang mundo ay lumilitaw upang sabihin sa atin na inaabot mo ang pinakamalaking kaganapan.
Ang bagay na pinagtatrabahuhan mo mula pa noong nakaraang panahon ay sa wakas ay nagiging katotohanan at nakikita mo itong nagaganap sa paraang gaya ng lagi mong ninanais. Alam mo na ang lahat ng mga elementong kailangang ilagay upang ang iyong buhay ay gumana ayon sa gusto mong gumana nito ay nagaganap na. Alam mo na ang iyong tagumpay ay isang tagumpay na literal na matindi. Hindi ito tagumpay na saglit lang ngayon at matatapos sa loob ng isang linggo. Ito ang simula ng bago at dakilang yugto ng buhay, isang yugtong hitik sa mga posibilidad. Nasa iyo ang daigdig, ang pinakadakilang tagumpay. Alam mo na may isang konkretong mangyayari sa iyong buhay na magpapatibay sa iyo sa trabaho, magpapatibay sa iyo sa isang tao, magpapatibay sa iyo sa pamilya, magpapatibay sa iyo sa iyong karera. At kabilang din dito ang nagbibigay sa iyo ng posibilidad na makaalis ka sa isang problema upang magpakita ng isang bagong yugto sa iyong buhay at simulan ang yugto ng kasarilang pang-ekonomiya na walang duda ay magiging pinakamaganda sa lahat. Isipin mo na narito ang isang malaking regalo. Ito ang resulta ng lahat ng gusto mo para sa iyong sarili na ibinigay sa isang natatanging paraan na inilagay sa parehong direksyon. May isang bagay na makukumpleto sa iyo ng 100%. Ang iyong buhay ay ang sentro ng iyong pag-iral. Nakikita mo kung paano natutupad ang lahat ng iyong ginusto. Nararamdaman mong napaka-komportable sa isang lugar kasama ang isang tao. Ikaw ay bubuo ng isang bagay na pag-uusapan, di ba? Dahil tingnan mo ang ginawa ng Aquarius dito. Ikaw ay dumadaloy, sabi niya sa akin, kasama ang isang kabuuang pagbabago sa iyong paraan ng pagiging nasa mundo rin, syempre, di ba? Ikaw ay nasa malalim na pagkakahanay sa lahat ng nakapaligid sa iyo na nararamdaman mong masyado kang komportable. At kailangan mo ring mapagtanto na ito na ang sandali ng kabuuang pagtatamasa. May isang aktibidad sa iyong buhay na nagbibigay ng kahulugan sa buhay. May isang tao na maaring magbigay ng kahulugan sa buhay. Maaring ito ay ang pagdating ng isang anak na lalaki o anak na babae at sinasabi nito sa akin na ito ang pinakamalaking hangarin ng Aquarius. Ito ang pinakamalaking hangarin kasama ang taong iyon sa paraan o sa lugar na laging gustong maranasan, gawin o kinaroroonan ng Aquarius. Impresibo. Tingnan natin ang sabi ng mga giya. Aba, minsan, hindi laging tulad sa anyo ang bagay. Ang iyong intuition, nasabi ko na sa iyo, pakinggan mo ang iyong intuition. Pakinggan mo ang iyong intuition at pagkatapos ay pakinggan itong muli. At pagkatapos ay pakinggan itong muli dahil ang iyong panloob na boses ay laging tama. Pagmasdan ng mas mabuti ang mga taong nakapaligid sa iyo at huwag magtiwala. Huwag magtiwala ng labis, huwag magtiwala ng labis sa mga taong kasama mo ngayon na nagsasabing sila ay mga kaibigan dahil minsan ay hindi naman talaga ganoon. At lalo na kung ikaw ay nasa panahon ng biyaya, kaluwalhatian at kasaganaan. Magtiwala tayo, magdeklara at magpasalamat dahil ang lahat ng ito ay dumarating para sa iyo.